So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, yan, another first impressions na naman tayo. In this time, first impression natin yung budget meal na Realme device ngayon, which is a Realme C71. Maganda kaya to? Perfect ba to para sa inyo? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, may bagong ang labas na budget smartphone ng Realme. Ang Realme C71, ang last time na nakapag-review tayo ng Realme smartphone is the Realme Note 60X na napakamura din. Pero ito ngayon, gumagawa to ng ingay ngayon sa smartphone industry dahil grabe, bagsak presyo siya. Tapos maganda rin naman yung specs na mo-offer niya for its price. So ano nga muna ba ang suggested retail price ng Realme C71? SRP po ito. Sinasabi ko yung SRP kasi there's a possibility. Ito po yung makukuha niyong presyo pag binili nyo sa mall. Pero pag binili nyo to dito sa ating link, yung view products natin, dyan sa view products natin, below SRP po lang siya. So SRP niya, 4GB64 is 5499 and 6GB 128 is 6499. So syempre pag titignan nyo yung kanyang presyo, ano nga siya, sa 4GB64, 5499, to be honest, is not a perfect fit na kahit na 55 yan. Kasi yung 64GB, usually nakikita na lang natin yan for a price tag na 3,000 pesos na smartphone. Pero pag nakuha nyo to ng 55, hindi po bagay ang 64GB sa ganyang price tag. Pero yun nga, maganda balita, sa online, below SRP siya. Magkano nga muna ba dito sa binigay nating link? So, ang Realme C71, check natin ha. Realme C71, mura siya eh. So, yung Realme C71, mga ka-J-Vlog, yung kanyang 4GB 64, makukuha na lang natin for a price tag na 4,300. Pwede pa natin makuha ng mas mababa yan pag meron tayong voucher. Tapos, yung 6GB 128, makukuha natin siya sa presyo na 5,500, and there's a possibility na makuha nyo pa siya ng mas mababa. So, yun. Below SRP siya, 4+, 4GB64, again, 64GB sa 4 Plus, medyo 50-50 na rin, to be honest. Pero, usually sa mga popular brands like Realme, nakikita talaga natin ng 64GB. So, siguro, yun na talaga yung normal sa kanila. Pero again, dapat na nila rin ma-realize na 64GB is not enough ngayon 2025. Pero kung makukuha nyo ng 3,000, 3,500, okay pa naman ng 64GB. Pero 4 Plus, ang dami na kasi naglalabas ang mga smartphones ngayon sa mga ibang brands na 120GB for a price tag na 4 Plus. Meron pa nga 256, diba? Kaya kailangan mag-step up ni Realme when it comes sa ganyan. Kasi marami na rin silang competitors. Let's appreciate din ang ginagawa ng mga popular brands ngayon. Medyo ngayon, kumbaga na sila eh. Nape-pressure na sila ngayon sa competitors sila like Transsions eh. Samsung, grabe, nagbaba na rin ng mga presyo. Yung A06 series. Oppo, ang dami na rin binigay ngayon ng mga mura na Oppo A5 series, di ba? A5X, A5i, Vivo Y04. Grabe, for a price tag na 4,000 pesos. Dati hindi ka na makakita sa ganyan sa mga popular brands, di ba? Pero ngayon nagbibigay na sila, like the Realme C71. So, yun nga, for me, kung ako tatanungin, mas better option nyo yung 6GB 128 pag makuha nyo ng 5,500. Mas okay siya kasi perfect naman yung 6GB of RAM and 120GB of storage sa ganyang presyohan. So, si Realme C71 ay merong screen size na 6.67 inches, IPS LCD display na merong resolution na HD Plus 720p, 120Hz screen refresh rate yun na maganda doon. And mataas din naman yung nits of brightness na nasa 700 nits of brightness. Out of the box, na Android 15 siya with Realme UI version 6.0. Sa chipset, ito yung chipset niya is very popular na to sa mga budget smartphone ngayon. Nasubok ko na yung chipset na to at maganda rin ang performance for a budget smartphone. Unisoc T7250 with an octa-core CPU na merong clock speed up to 1.8 GHz and sa GPU na Mali G57 siya, MP1. Sa rear camera niya, ito yung magiging I think advantages sa mga ibang brands. Pero syempre, itetest pa rin natin siya. Mataas ang megapixel ng main camera niya, 50 megapixel. Pero again, hindi tayo nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera. Kaya kailangan pa rin natin siyang subukan sa review natin. Kung malinaw ang mapoprovide, legit ang 50 megapixel. Pero kung pangit, yun, wala talaga sa taas ng megapixel, di ba? Nasa sensor pa rin. Pero again, abangan natin sa ating review. Speakers, meron siyang single speakers pero yung volume niya is beyond 100%. So, 300% volume, same rin sa Oppo A5X, Oppo A5i,
na ganyan din yung mga volume nila pero single speaker. Pagdating sa battery, ito yung malupit dito, 6,300 milliamp hour na removable battery na merong 45 watt fast charging. At ang maganda rin dito, mataas din ang ingress protection niya, IP64 water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog, next naman gusto ko ibigay sa inyo yung first impressions ko dito sa Oppo, dito sa Realme C71, pero kung interested na kayo, i-click nyo na yung view product na yan para ma-redirect kayo sa mura, bagsak presyo na Realme C71. Ano pa hinihintay nyo? Diyan na kayo bumili sa ating link. First impression, unang-una display. Display niya very identical din sa Oppo A5X and Oppo A5i na merong 6.67 inches pero mas maganda yung display ng Realme C71 compared sa Oppo A5X and Oppo A5i dahil 120Hz screen refresh rate na yan na rin naman siguro ang maganda or advantage netong Realme C71 sa mga ibang competitors niya na mga popular brands like Oppo yan, 90Hz ang ino-offer, di ba? 120Hz is a big factor din sa sa screen ngayon. So, malaking tulong din yan, of course, pag naglalaro kayo. HD plus 720p, very normal naman yan sa ganyan mga presyo na 4,000 pesos. And, in screen size niya, siguro yan na rin naman yung best natin nakikita for a smartphone today, 6.6 inches pataas. Ang maganda kasi sa Realme C71, punch hole display na. Compare sa mga ibang brands nga ulit, na naka-notch display pa rin, na hindi ko alam kung ba't pa rin nagna-notch, na dapat ito, magandang balita nga sa isang popular brand like Oppo, na punch hole display na ang in-offer nila. Mas okay ang punch hole, mas magandang viewing experience, walang putol pag nanonood kayo. Next, operating system, magandang balita, Android 15 na siya, with Realme UI version 6.0. Kasi yun nga, when comparing sa Oppo A5i, yung bago rin ngayon, Android 14, with ColorOS 14. So yun nga lang yung nakakalungkot lang doon. Pero maganda balita dito sa Realme C71 yan. Nasa latest OS na siya. And hopefully, malay natin, ma-update din sa Android 16. Di natin alam. Pero Android 15, out of the box, is a good addition dito sa Realme C71. Next, chipset. Sa chipset, ito talaga yung maganda sa pandinig ko. Pag narinig ko yung isang smartphone na presyo is 3,000 to 4,000 or even 5,000. Pag Unisoc chipset, all goods na yan. Basta Unisoc 7250, Unisoc chipset, maganda po yung mga chipset na yan for a budget smartphone. Hindi po sila mabagal. Nakapaglaro na ako ng several games dito sa chipset na to sa mga iba't ibang brands like Infinix, Tecno, Itel, Xiaomi. Maganda rin naman na mapoprovide na performance ng Unisoc 7250. Pero abangan nyo na rin syempre yung game test natin dito sa Realme C71 dahil i-game test natin dito sa mga iba't ibang games para rin makita nyo ang performance niya sa games. Next, camera. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, abangan nyo na lang din yung full review natin when it comes sa camera test ito sa Realme C71. Pero specs-wise, syempre mataas siya. 50 megapixel. Maganda rin naman, syempre, na mataas sa megapixel. Pero depende pa rin yan sa sensor. Specs-wise, all goods naman ang camera na itong Realme C71. Next, mga ka-J-Vlog, sa speakers yun. Ito na yung parang nagiging trend sa mga popular brands ngayon. Ayaw nilang lagyan ng dual steer speakers, pero tataasan nila yung volume up to 300%. So for me, okay na siguro na 100% gawin nyo ng dual steer speakers kasi mas maganda yung, yung balance. Magandang bass, maganda rin, or malakas din yung speakers. Pero when comparing naman din, na-try ko naman na yung ganyan na may feature na 300% volume sa Oppo A3X, Oppo A5X, Oppo A5i. Hindi naman sila tunog lata. Pero let's hope dito rin sa Realme C71 hindi rin siya tunog lata, di ba? Pero yon, makakapag-provide naman siya ng loudspeakers para sa atin pag naglalaro tayo or nanonood din ng movies. Next, mga J-Vlog battery, ito yung magiging game changer dito sa device na to. Grabe, 6,300 milliamp hour na removable battery for a price na ganyan, murang-mura, 4,000 to 5,000. Yan ang isang magiging advantage nito. Again, mga ka-J-Vlog, maraming consumer sa atin ang naghahanap ng isang smartphone na makunat ang battery. Kasi ginagamit nila sa trabaho nila, ginagamit nila for school, for online business. Siyempre, gusto nila may makunat na battery. Ito na po ang sagot nyo. Murang-mura, hindi mabagal na smartphone, Realme C71. Napakalaki po ng battery capacity niya. Hindi lang yon, tinernoan din nila, syempre, kung tatasan mo rin ang battery ng isang device, dapat maganda rin ang battery capacity, ang fast charging rate niya. Beyond 18 watts. I think, again, sinasabi ko sa mga vlog ko, pag ang presyo mo ay 4,000 to 5,000 pesos minimum,
15 to 18 watts. Dito, 45 watt fast charging rate. Yung ganyang charging rate, usually nakikita natin for an higher entry-level smartphone, pero nalagay nila sa budget smartphone. So, yun yung magandang part dito sa Oppo, dito sa Realme C71. Perfect combination, mataas sa battery, at mas mataas na charging rate. Next mga J-Vlog, the build quality na itong device na to. So yun nga, the Realme C71 is merong ingress protection 64. Again, hindi po ito pwedeng malublob sa tubig. Marami pa rin ako nakikita mga content creators dyan na pag sinabing water resistant, nilulublob na sa tubig. Again, meron pong mga ratings yan para ma-consider na pwede malublob sa tubig. IP67 pataas is pwede po malublob sa tubig. IP66 pababa is pwede lang silang matalsikan ng tubig with certain pressure. Kaya pataas ang pataas ang ingress protection, pataas din po ng pataas ang kanilang water protection. So, pag 66, IP66 water and dust resistant, meron silang protection sa mga mas matataas na pressure ng tubig pag natamaan yung smartphone pero hindi sila pwede malublob sa tubig. Same din sa IP64. So, mas better syempre ang protection na 64 compare sa IP54 na nakikita natin sa mga budget smartphone na iba. So, yun. Better protection, better water protection dito sa Oppo, dito sa Realme C71 na yun din yung isang magandang part dito sa smartphone na to na sobrang mura pero meron siyang water protection na syempre perfect siya sa mga motor taxi riders natin, sa mga delivery riders natin, di ba? Parating yung ginagamit siya as a navigating tool. Pag umulan, no worries. Hindi po masisira yung device nyo. So yun mga J-Vlog ang ating first impressions dito sa Realme C71. Abangan nyo lang po yung full review, game test, and unboxing natin dito sa smartphone na to. Pero ako tatanungin, kunin nyo dito yung 6GB 128. Mas magiging sulit po yung ang inyong hard-earned money. Kaya kung interested kayo, click nyo na yung view products na yan para ma-redirect kayo sa mura, bagsak presyo na Realme C71.